God bless you po, beloved Brother Louie. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilat mo pala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahalapang sus. Pinakamamahalapang noon, kami pinagpupunin, papasalamat sa iyo, Diyos, sa malaking pagkakataon pinaggalong sa bawat isa amin, upang aming mapakinggan ba ng salita, ang aming dalangin na Diyos, pagsibili itong pagkain ng aming mga kaluluwa. Ibang lingkod, patubayan mo, sabagat ko sa akin, wala akong magagawa. At kabaga mo po mga webcast viewers at sa iyo makapangyarihang pangalan namin sinasaway. Ang mga demonyo at lang pag-aalilangan ka sa out. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, taos sa pusong pagpasalamat, ay nakukulam sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating po pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ako nagbibigay ng doble paggalang, babati niya sa magandang hapon sa ating minamahal, at ginagalang na Pastor Evangelista Willis Tatalmeda, the Prophet of God. At magandang hapon sa ating po mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa ika-88, 48 taon ng anibersaryo ng iglesyang ito. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay niya ng tagumpay, pagbibigyan niya ng magandang panahon. Maraming salamat sa lahat ng nakipagkaisa sa manalagawan ng ating dakilang Diyos. Yung mga ginamit upang tayo po ay mag-ayuno. Mga ginamit ng ating dakilang Diyos upang para sa ating po mga tent, minamahal. Mga hindi po ng ating dakilang Diyos sa mga libreng sasakyan. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. At maraming salamat din sa mga nag-asikaso ng pagkain. Yung paghahanda, minamahal. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamahal na Panginoon. Ang ating pong paksay ngayong hapon nito ay malapit na ang wakas. Napakinggan natin ang pangangaral ng araw ng linggo. Minamahal kung paano bulay-bulayin, basahin ang salita ng Diyos sa Biblia, kung paano ang mga tao na hindi nakakalam ng katotohanan ay parang baliwala lang sa kanila, minamahal ko. Ang bombahin ng bansa, ang kapwa-bansa, baliwala lang. Total, malayo naman kami. Yun sabi nila, minamahal. Pero itong sabi, minamahal. Sa English, the end is near. Babala. May warning ang Diyos sa bawat isa. Kung ating basahin naman ko sa Malakias 4:1, praise God, ating pong basahin. Dito po sa Malakias 4:1, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno at ang lahat ng palalo at ang lahat nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mahukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kaitugat ni sangaman. Amen. So wala may pagmamalaki ang tao, minamahal. Sapagkat darating ang wakas sa daigdig na ito, minamahal ko na hindi nila nalalaman. Maaring mga palalo, gagawa ng masama. Yung iba sabi nga, bakit mo hinayaan ko muna political science yung anak mo? Say gusto ko maging congressman para maraming pera. Ibig sabihin hanggang doon sila maraming pera. Ngunit sa totoong Kristiyano, sa meron ka at wala, kung sa langit ka, purihin ang ating dakilang Diyos. So, warning ito sa mga tao na nangyayari, minamahal. Nangyayari, bansa sa kapwa bansa, sinasabi ko, malayo naman kami. Yung pakikilam dyan sa lugar na bansa, pagitan ng Pilipinas at ibang bansa, minamahal ko. Makikilam din, minamahal ko, yung ibang bansa. Kaya naroon yung amba ng gyera, minamahal. At hindi nila alam yan. Natutuwa lang sila, minamahal ko. Total, malayo doon tayo. Total, mamamatay din lang naman. Tandaan po natin, minamahal, mamamatay din lang naman. Ngunit sa mga totoong Kristiyano, binibigyan nila ng kahalagahan bawat sandali nila sa buhay, sa daigdig, sapagkat alam nila, minamahal ko, pagdating ng araw,
dadalhin sila ng ating dakilang Diyos sa langit sa buhay na walang hanggan. Kaya minamahal, ang sabi sa Biblia, may mga tanda ang pangyayari sa huling kapanahunan. May mga tanda, minamahal. Kaya ating basahin, minamahal ko, dito sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, versikulo 9, 10 at 11, praise God. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, ang bersikulo po ay 9 hanggang 11. At baka kayo'y nakakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong mga sindak sapagkat kinakailangang mangyari muna ang mga bagay na ito, dalapwat hindi pa malapit ang wakas. Nang magagayoy, sinabi niya sa kanila, magsisitindig ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian at magkakaroon ng malakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkaagutom at magkakasalot at magkaroon ng bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang kala ng tao, minamahal ko, kaya nga meron tayong earthquake drill. Bansa sa ibang bansa. Have you heard the word Star Wars? Di pa nalalaman, minamahal ko. Bansa laban sa bansa, magkakanyo na lang yun. Pero yung galing sa taas. Kaya nakikita niyo nung araw, yung mga between nung araw, nadagdagan na. Kasi may nakabitin dyan, binabal ko ng missile para sa lugar na kung saan titirahin ka. Mamamatay ka na hindi mo nalalaman. Nakatingin ka doon sa kabila, pero hindi mo alam yung kalaban mo nasa taas. Yung po minamahal. Star Wars. Kaya, at totoong Kristiyano, minamahal, walang kinatatakutan. Wala sa pinakakambahan, minamahal, sapagkat batid niya na hindi siya pababayaan di kailanman ng kanyang Diyos na buhay. Kahit sinasabi nila, minamahal ko, malapit na ang wakas. Ang mga tao nga, sinasabi nila, ang daigdig nito, magugunaw ito para sa kanila. Ngunit sa mga anak ng Diyos, ang pagkagunaw ay hindi nila mararanasan sapagkat sasapiling sila ng ating pinakamamalapanan. Kaya makikita po natin, mga minamahal, ang pinaghahandaan ng tao kung paano yumaman, kung paano makilala sa lipunan, samantalang ang totoong Kristiyano, ang makilala niya, lubusan ang pinakamamahal na Panginoon. Mapaglingkuran siya sa totohanan. Kasi may mapagkakataon, minamahal ko, na pag tayo'y nanghihinat ng lulupaypay sa paglilingkod, nakakalimutan natin ang Diyos. Umaasa tayo sa ating mga sarili, iniisip natin, matagal na ako naglilingkod. Ngunit na itanong mo pa ba sa iyong sarili, ano pa nga ba ang dapat kong gawin upang malugod ang Diyos na aking hinihintay? Tandaan niyo, mga minamahal, sabi ko nga doon sa aking anak, hindi sinusukat ng Diyos kung gano'ng karami ang meron ka. Ang tinitignan ng pinakamamalapanon kung gaano ka sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat yun ang pinakamahalaga, minamahal. Kung ating babasahin pa, minamahal ko, yung mga tanda na pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Dito sa Lucas 21, 29, 30 at 31, ating basahin. Praise God. Dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 29, ang talatay 7, talon sa 29 hanggang 31. At kanilang itinanong sa kanya na sinasabi, Guro, kailan nga mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda pagka malapit nang mangyari ang mga bagay na ito? 29 hanggang 31.
At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga, masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Pagka magdadahon na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tagaraw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyong mangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na nga ang kaharian ng Diyos. Amen. Malapit na nga ang kaharian ng Diyos. Gaano ba kalapit? The temple of God is in you. Kilala mo yung sarili. Kung ikaw, ay ito na yung naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Marami may katanungan nga nung araw na linggo. Kala nila rapture na kaya nagdaluhan. Pagdating na Miyerkules, dahil hindi naman nag-rapture ng linggo, nabawasan na. Samantalang ngayon, minamahal, this is a public holiday, walang pasok, pero ilan lang tayo. Kung ngayon mangyari, ang sinasabi, minamahal ko, sasabihin, ang daya naman, hindi kami winarningan. Tandaan po natin, ang totoong Kristiyano, araw-araw, sa tuwing minuto ng kanyang buhay, lagi siyang handa sa pagbabalik ng pinakamamalapang noon. Yung po ang tandaan niyo, minamahal. Narinig yung sinabi noong linggo, ito'y araw ng hindi panunumbat, magkapatawaran. Kaya lang iba, sabi nga minamahal. Ewan ko lang kung ano iniisip nila, minamahal. Ngunit sabi sa ibang lingkod, minamahal ko, hindi na ako lumuhod doon sa mga preachers, minamahal. Hindi ko na kaya. Ngunit nagsusumikap yung ibang lingkod, minamahal. Sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, kasama ko sapagkat yun lang ang ninanais ko, minamahal. For 35 years, hindi ako humingi ng bahay, hindi ako humingi ng sasakyan, hindi ako humingi ng salapi. Ang hindi ko makita ang Diyos na mukhaan. Yung lamang po, minamahal, sapagkat nung kabataan ko pa, marami akong nagawa mali. Marami. Kaya sabi, minamahal sa mga tanda, doon na lamang, minamahal ko. Ang mga tao sa libutan, hindi nila alam yan. Hindi sila nag-iisip, minamahal. Ang alam nila, basta sinabing Diyos ko, si God, si Lord, kala nila, ganun lang, minamahal. Kinakailangan masambit mo ang pangalan ng Panginoon Jesus na siyang ating tagapagligtas sapagkat wala kang ibang aasahan kundi siya. Nadako nga ako sa opisina ng beloved daughter ko kahapon, minamahal. Nung dumating ako, tahimik lang sila, minamahal. Nakikinig din naman ako, magtatanong sila sa akin. Kasi nasanay sila ron sa malapit doon sa amin, minamahal ko. Ang pastor nila, minamahal. Pastor yun, lalaki, pero ang hinahanap niya babae. Ang hinahanap ng lalaki. Sa totoong Kristiyano, minamahal, pag-isipan mo na mabuti kung ano yung mga bagay na kalulugod-lugod sa ating Panginoon. Nagbibilang ako ng tithes and offering ko, minamahal. Alam kong kulang. Kumuha ako sa aking sarili, magagastos. Di baling ako mawalan. Magawa ko lang yung kalooban ng ating dakilang Diyos. Sapat sa akin yun. Sapagkat for 35 years, hindi kailanman hindi nagkulang ang ating dakilang Diyos. Wala akong hiniling sa Kanya, minamahal ko. Sabihin ko, hindi ako humingi kahit kanino. Alam niyan. Magsisinungaling ang tao sa iyo pag sinabi kong pahingi nga. Kaya the end is near. Malapit.
ang wakas, minamahal. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa para sa iyo. Maglingkod ka ng tapat at isang tiyak na bagay, mas tapat ang Diyos sa iyo. Kaya nga sa mahuling araw, may mga scopers, may mga nagsasangaan dila, minamahal. O mga born again, susobrayan sa langit. Lalampas sa langit. Di baling lampas sa langit, huwag lang kulang. Sapagkat pagkakulang, sasaluhin ka ng kaaway. Pagkalampas ka ng langit, sasaluhin ka pa rin ng Panginoon sapagkat nasa langit ka. Usahin natin, minamahal ko, 2 Pedro Kapitulo 3, ang versikulo 3 at 4. Praise God. Dito po sa aklat ng Pangalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 4, ito po nakasaad. At nalalaman muna ito, sa mga huling araw ay magsiparito ang mga manunuya na may pagtuya at nagsisilakad ayon sa kanyang masamang pita at magsipagsabi, nasaan na roon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagat buhat ng araw na natutulog ang mga magulang ay nanatili ang lahat ng mga bagay na gaya na kalagayan nila mula sa pasimula ang paglalang. So manunuya, minamahal, scopers. Marami yan sa ating kapaligiran. Sobrang na kayong born again. Pinapayaman nyo ang hindi dapat payamanin. Tandaan po natin kung tayo maging matapat. Ang sabi nga, sa buhay mo, hindi ka ba mapalad na ikay tinawag ng ating dakilang Diyos sa gawain ito? Huwag mo nang isipin yung ibinibigay mo. Isipin mo yung ibinabalik sa iyo ng ating dakilang Diyos. Kaya ako binigyan ng katungkulan dahil matapat ako, hindi po minamahal. May mga taong dungo, walang kaalam-alam, inilagay ng ating dakilang Diyos. Pagdating ng oras, binigyan siya ng katalinuhan ng pinakamamalapanan. Kaya sabi nga, ang isang totoong Kristiyano, walang hinihiling sa ating dakilang Diyos, kundi manatili siya sa gawain, bigyan siya ng kaalaman, patuloy na mapaglingkuran ng ating dakilang Diyos, maging maligaya sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, sapagkat tandaan po natin, minamahal ko, it is not what you have that the Lord love most, it is your faith. Hindi yung kung ano ka, meron na minamahal ang ating dakilang Diyos. Minamahal ka ng ating dakilang Diyos sapagkat ikay matapat. Tandaan nyo ang minamahal. Kaya sa panahon na ito, sa mga oras na ito, minamahal, isipin po natin ang nakabubuti. Una tigit sa ating sarili. Inako na ng Diyos ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na nakakaraan. Isinugo na sa atin ng pastor upang magturo sa atin ng katotohanan. Nasa atin yun. Nasa atin, mga minamahal na kapatid. Kung paglilingkuran nga natin na tapat ang ating dakilang Diyos, mamumuhay tayo parang nasa salibutan pa rin. Tandaan po natin, minamahal, God is looking at you always. Nag-iisip siya kung paano ka baguhin. Kung paano ka pagpalain ng ating dakilang Diyos. Basta sabi ko ito, minamahal, magmula nang sabihin, sa atin tayo magsuot ng puti. Alam niyo mga minamahal, yung light green ko na barong, light pink, light gray, ibinabad ko lahat yan sa sunrocks, magamit ko lang. Sapagkat ang karamihan barong nung araw, may kulay. Siguro mga puti, ang puti ko ng araw, 2-3. Ginamit ko yun, minamahal, pag overnight. Pagkalinggo, siyempre uputi. Hanggang sa maging maputi na, hanggang sabi nga nila sa akin, Kuya, pakitaan mo nga kami nung binabad mo sa, nasira na. Yan po, isipin po natin, minamahal, paano tayo magbibigay ng kaluguran sa ating dakilang Diyos? Kung ilang taon ka, naglilingkod sa pinakamama ng Panginoon, at ganun ka pa rin, hindi ka nagbabago. Sa tingin mo kaya, malulugod ang Diyos sa'yo? Tandaan po natin, minamahal, kaya binabanggit po namin, hindi sa pinipilit namin kayo sapagkat ginawa
ng iyong abalingkod, minamahal. The end is near. Ipakita mo sa pinakamamalapang noon kung sino ka. Kung anong kailangan mo sa daigdig na ito. Sinasabi ka natin mga minamahal, ang kailangan ko kaligtasan mula sa aking pinakamamalapan. Maaring hindi ako naging maligaya sa buhay ko nung araw. Maaring nakamit ko man, minamahal ko yung kaligayahan sinasabi natin sa laman, minamahal. Ngunit, ang kaligayahang aking pinakahawakan ngayon, isang araw makikita ko ang Diyos sa mukhaan na sa kanyang tunay na gawain na paglilingkuran ko siya. Wala akong pinanghihinayangan, minamahal. Bagkus, sinasabi ko sa aking sarili, mapalad ang isang Kristiyano na naglilingkod ng buuhan sa ating pinakamamalapang noon. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng tanda. I was born 1951. Siguro, high school ako nung malaman ko na may Diyos. Kasi nung araw, tinatakasan pa nga namin yung pagsisimba rin sa Santiago Isabela. Ngunit ngayon, minamahal, mas nanaisin ko, kahit na mahina ang aking katawan, mas nanaisin ko na dumalo sa gawain ng ating dakil Diyos sapagkat wala akong ibang pinaglalaanan kundi ang makita ko ang Diyos na mukhaan. Basahin natin, minamahal, ang dakil at tanda, Mateo 24:14. Praise God. Dito po sa Mateo 24, talatay 14, ganito po ang pagkasulat. At ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Amen. So ipangaral ang ebanghelyong ito. You must read the Bible always. You must hear the preacher always. Makinig ka. Sapagkat narito ka na lamang, isipin mo yung pinakamabuti para sa'yo. Wala namang magdadala ng martilyo, ipupukpok sa ulo niya. Hindi. Isipin mo yung mahalaga para sa'yo. Yung kaligtasan ko, isutin ng runa-unay, kung natin Ilocano. Number 1, yung kaligtasan ko. May mga tao kasi, minamal ko na, baliwala. Bahala na si Batman para ako kumadala ko sa langit. Si Batman, ano pakialam ni Batman sa'yo? Ikaw mismo na nakaupo riyan, ang magtanong sa iyong sarili, karapat dapat ba akong sumalubong sa Diyos? Alam niyo, noong araw ng linggo, minamahal, kulang na lang na bumalik ang pinakamamalapang noon. Ngunit may mga Kristiyanong hindi pa handa sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. May nag-iisip ang kinabukasan. Ano mangyayari sa amin? Tanda niyo mga minamahal, kung sinasabi mo yan, tinatanong mo sa iyong sarili. Tanong mo sa iyong sarili ngayon, handa ba ako sa pagbabalik ng aking dakilang Diyos? Malapit na ang wakas. Malapit na, the end is near. Nakahanda na ba ako? Ipangangaral ang ebanghelyong ito. Ipinangaral na. Narinig mo na. Ang katotohanan, minamahal. Sa mga tao na nagsasabi, pinagpala sila na sila'y maglingkod sa atin dakilang Diyos. Maging sa atin man, minamahal. Pinagpala tayo sapagkat nasa gawain tayo ng ating pinakamamalapang noon. Tandaan niyan po niyo yan, mga minamahal. Nasa gawain tayo ng ating dakilang Diyos. At yun lang napakahalaga. Kaya kung nasa gawain ka ng ating pinakamamalapang noon, bigyan mo ng kahalagahan, minamahal mga kapatid. Kaya sabi sa Biblia, sa huling bersikulo, binamahal ko, isusugo ng ating dakilang Diyos ang pastor na may diwa ni Elijah. Naganap sa atin kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay. Binaril, hindi tinablan. Minasalubong ako, minamahal ko, noong araw na linggo. Hindi mo lang magtaas ng kamay. Parang bumababay sa akin. Pag sa Diyos minamahal,
itaas mo yung kamay na diretso. Marami kasi binamal ko, ewan ko kung saan nakuha. Meron nga pa nga kanina, ganun. Siguro ako nanonood din ko, pinapanood yung sa Chinese na store bag. Tandaan po natin, binamahal, gawin natin yung pinakamabuti. Nakalugod-lugod sa atin dakilan Diyos, sapagkat tandaan po natin, walang taong gagawa ng masama para sa kanyang sarili. Wala. Ang inisip natin, puro mabuti. Kung puro mabuti, gawin natin yung mabuti para sa atin. Naisip natin mga minamahal. Kasi sapagkat sabi nga, this is a series of pagtutuwid. Ang sabi nga ng, naalala ko nung araw, ng Malapastora, ang sabi niya, kung ito na lang ang bilang ng kukunin ng ating dakilang Diyos, so be it. Pero dumami tayo mga minamahal. Tandaan po natin, sa lahat ng ginagawa natin kung ito'y tama, ikaw ang pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Kaya, huwag mo isumbat yung nagbibigay naman ako ng ikaputhandog. Sinong hindi? Yung hindi, wala na rito. Isipin po natin yung mabuti. Gawin natin yung tama. Sa katandaan po natin, minamahal, sa bawat mabuting gagawin mo, gagantimpalaan ka ng ating dakilang Diyos. Walang versikulo, Malakias 4:5. Tayo tumayo, maghanda ang ating mga awit, minamahal. Dito po sa aklat ng Malakias, Kapitulo 4, ang talatay 5. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Amen. Hindi sinabi, minamahal ko, na masaya, kakilakilabot. Bakit? Maglalakad ang nanay, hawak niyang kanyang mahal sa buhay. Bigla na lang mawawala, maiiwan siya. Nakasakay sila sa jeep, bigla na lang titigil ang jeep. Ni-rapture niya yung driver. Yung pasahero, naiwan. Di ba kakilakilabot? Ang sabi nga, minamahal, pag dumating ng lindol, ang mga tao magtatakbuhan kung saan pupuntahan. Nako, nasaan ka? Ang totoong Kristiyano nagtataas ng kamay. Hinintay niya pagdagit sa kanya. Isipin po natin yung mga minamahal. Hindi ba natin iisipin yung paano mabuti? Naghirap tayo sa daigdig. Naghirap tayo, sounding. Naghirap tayo sa pag-aayuno. Kung naghirap nga. Ngunit tandaan po natin, minamahal, sa piling ng Diyos, walang kahulilip na kaligayahan. Tandaan niyo po yung mga minamahal, walang kahulilip na kaligayahan. Na ituro sa atin ang tama. Ang tamang paglilingkod. Gawin natin ang mabuti para sa atin. At isang tiyak na bagay, lalo tayong pagpapalayan ng pinakamamalap mo noon. Tumayo tayo lahat, minamahal. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Do it seriously. Hindi lamang dumalo ka dahil dadalo ka kasi walang pasok eh. Dumalo ka sapagkat anak ka ng Diyos. Sa bawat sandali, hinihintay mo pagbabalik naman ang Panginoon. Hinihintay mo, nakunit ka ng ating dakilang Diyos sa piling niya sa atin. Malapit na
Let's do it seriously, my beloved brethren. Isipin natin, pinamahal. Mamaya gabi bukas. Kukunin kaya ako ng Diyos. Kukunin kaya ako ng mga Panginoon. Karapat dapat ba ako sa piling niya? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga minamahal na mga bisita sa araw pong ito, maging sa ating live webcast viewers, kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat alam namin ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Kayo po ay saksi ngayon mga minamahal kung paano kumikilos ang ating mahal na Panginoon sa bawat buhay ng mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Inyo pong napakinggan ang mga buhay at pinagpalang patutuo ng kanyang mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala, nakatuparan ng ipinangako ng mahal na Panginoon nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong isukong inyong buhay sa ating dakilang Diyos, inyong paglingkuran ng ating mahal na Panginoon, kayo rin ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po ay magiging susi upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang una po, pananampalataya. Kailangan sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo nababalikan. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais pong totoong magbago upang maging banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pagsanib sa panibagong relihiyon o sikta, hindi po mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pang-apat po, bautismo ng Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa, ang ating dakilang Diyos na po ang gagawa, ang ating dakilang Diyos. Kanya po kayong babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at patuloy na isinagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang kanyang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating po sa inyo, mga minamahal. Purihin ng ating mahal na Panginoon at sa ating minamahal na bisita sa araw pong ito. Pakitaas po ang inyong pong kamay. At sundan niyo po ako sa panalangin aking pong sasabihin, kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano, sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan, tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang lahat ng ito'y aking samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala po namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa matamis at makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista. Aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang banal na propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming po mga minamahal na mga bisita
bumisita sa araw pong ito, aming beloved live webcast viewer, sa mga sandaling ito, sa lahat ng tumanggap sa iyo sa araw pong ito. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po sila at kahabagan, dakilang Diyos, hallelujah. Babatid namin, hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi mo sila maabot, dakilang Diyos, kahabagan mo sila at pagpalain. Mahal na Panginoon, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan. Pagkaluban mo po, dakilang Diyos, ng pagkakataon na sila po'y aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo at tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na po sa lahat po ng ating pong mga pangailangan. At ang buong pagkakataon po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. Atin po munang palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Beloved Brother Odell, mga minamahal, tayo po ay dadako po sa lahat ng ating mga pangailangan. Ating pong idulog po sa ating pong dakilang Diyos, sapagkat ang ating pong dakilang Diyos, siya po ay buhay, siya po ay Diyos na tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po ay dumalangin, mga minamahal. Dakila at pagpal namin Diyos, amang banal, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin po ng aming po minamahal at ginagal na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida, kami po, O Diyos, ay dumudulog sa banal at unang biyaya, O Diyos, upang hilingin, mahal na Panginoon, ang kahabagan mo, O Diyos, sa aming kami nasumpungan, sa aming mga pagkukulang, sa mga kahinaan, sa mga pagsalangsang namin sa ibang kalooban, patawain po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, at patuloy namin din dalangin, O Diyos, ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay na aming po minamahal at ginagal na Pastor, mahal na Panginoon, maging sa kanilang mga minamahal mga anak, Duhal Almeida family, patuloy mo silang pag-ingat at pagpalain, mahal na Panginoon, hallelujah, maging sa lahat ng mga manggagawa, lahat ng aming mga minamahal na mga kapatid, ano Diyos, nakikita mo, O Diyos, ang lahat ng kalamang pangailangan, tugunin mo po ito, mahal na Panginoon, sa pangalan mo, in the name of Jesus, amen, amen, hallelujah. Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaluwang kamay, ilagay niyo po doon sa bahagi na nandoon yung karamdaman. Atin pong sama-samang palayasin yan sa makapangyarihan pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Upo-upong pagpal naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin na aming po minamahal, ginagalang Pastor, sama-sama naming pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed in Jesus' name, hallelujah, be healed right now in Jesus' name, vices began in Jesus' name, problem be solved in Jesus' name, hallelujah, lahat ng uri ng mga kahirapan, hallelujah, unbelief, doubt, cast out in Jesus' name, hallelujah, 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 glory, cast out in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, be blessed in Jesus' name, hallelujah. Mga minamahal, tayo po sumigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Isipin po natin, mga minamahal, na atin na pong tinanggap ang lahat ng ating mga hinihingi sa ating pong dakilang Diyos. Tayo po sumigaw mga 3 beses ng hallelujah, praise the Lord, kasabay po ang paglukso. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi nyo, I love you, Jesus. Amen.